Hello, what up? Another day, another verse na naman tayo. So, nasa day 163 na tayo mga kapatid. And ang pagbasa natin, makikita natin sa Psalms chapter 56 verses 3 and 8. Sabi dito, sabi ni David, "Kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo." In verse 8, "Nalalaman nyo ang aking kalungkutan at napapansin nyo ang aking mga pag-iyak. Hindi ba't inilista nyo ito sa inyong aklat?" Sinulat ito ni David during the time na napapaligiran siya ng kaliwat kanang mga kalaban. Yung buhay niya ay nasa peligro. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Pero kesa isipin niya yung pagkatalo niya or yung pangangamba sa buhay niya or pagkatakot niya, mas pinili niya na magtiwala sa ating Panginoon. And dun sa verse 8, makikita natin dun na si God, alam niya ang lahat na nangyayari sa atin. Alam niya yung bawat luha, alam niya yung bawat pagkatakot, at wala tayong mga na-experience na hindi niya alam or hindi niya nalalaman or binabaliwala niya. Kapag natatakot tayo, alam niya. Kapag nai-stress tayo, alam niya. Yung mga bagay na hindi nakikita ng ibang mga tao, ang tanging nakakaalam lang ay ang ating Panginoon. Kasi ang katotohanan, meron tayong mga problema na hindi natin ma-share sa ibang tao. Meron tayong mga sariling labanan or battle sa ating buhay na hindi nila nalalaman. Pero nalalaman ito lahat ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Kanya. Alam niya, kahit sabihin pa natin na matapang tayo dito sa buhay na to, kahit sabihin pa natin na palaban tayo sa mga problema, alam niya kung napapagod tayo, alam niya kung nai-stress tayo, alam niya kung natatakot tayo. And kapag inilagay natin yung trust natin sa salita ng Panginoon or sa mga pangako ni God, hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo matatakot. Matatakot at matatakot pa rin tayo hanggat nandito tayo at nabubuhay. Ang kagandahan lang, sa kabila ng pagkatakot na yun, nandun pa rin ang Panginoon na patuloy nating pwedeng pagkatiwalaan sa bawat stress at sa bawat pressure at sa bawat pagkatakot natin. Alam nyo si David, inadmit niya, aminado siya na natatakot siya. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang, there are times talaga na matatakot at matatakot tayo. Pero sa kabila ng mga pagkatakot na yun, mas maganda na gayahin natin siya na patuloy na inilalagay ang ating confidence sa salita ng Panginoon sa mga pangako niya sa atin. Hindi porke nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi ibig sabihin na hindi na tayo matatakot. Matatakot pa rin tayo. Pero pangahawakan natin na si God ay mas greater or mas makapangyarihan kaysa sa ating mga pagkatakot. Ang dapat natin gawin is manalangin lagi. Kapag time na parang nag-aalala tayo or natatakot tayo, nangangamba tayo, palitan natin ito ng pananalangin natin sa Kanya. Pagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Alalahanin natin during the time na tinulungan tayo dati ng Panginoon, iniligtas niya tayo, pinagaling niya tayo, nag-provide siya. Diba? Alalahanin natin lahat yon na walang mahirap na bagay or problema na hindi tayo kayang tulungan ng Panginoon dahil kaya niyang gawin ang lahat ng mas sigit pa sa mga ini-expect natin. And mas maganda rin mga kapatid na i-share natin yung mga testimony ng pagliligtas sa atin ng Panginoon, yung pagtulong sa atin ng Panginoon. Kasi maraming mga kaibigan tayo, mga kamag-anak, na akala nila is nag-iisa sila sa bawat laban. Pero kapag narinig nila yung kwento ng buhay mo kung paano ka tinulungan ng Panginoon, maniniwala sila lalo na buhay ang Diyos at totoo siya dahil sa mga narinig niyang tunay na istorya ng bawat buhay natin. Totoo ang pagkatakot. Lahat ng tao ay nakakaranas ng pagkatakot. Walang taong hindi natatakot or nangangamba. Pero anong dapat natin gawin? Lapit tayo sa Diyos, manalangin tayo. And pagkatiwala natin sa Kanya. Gaya ni David, i-acknowledge natin na si God ay palaging mas mahigit, mas makapangyarihan kaysa sa bawat ating mga pagkatakot. At lagi nating tatandaan na alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pinagdadaanan.
mga positive at negative na pangyayari sa buhay natin na tayo lang ang nakakaalam. Alam lahat ng Panginoon. At lagi siyang malapit lang sa atin. Every time na tumawag ka sa Kanya, nandyan siya para tumulong sa atin. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Diyos dito sa mundong ito.